and 4. Ayan. Ayan, thank you so much. Hello, Sir Spike. Yes, wow, ma'am. Sir Spike. Spike Thank you, ma'am. Bagito ng Japan. Yeah. Ayan, nice to see you again. Yeah. Kasi nag-meet na tayo before, di ba? Saan tayo una nagkita pala? Ang pagkakala ko sa Kamata, ma'am. Kamata, Philippine Expo event. Philippine Expo. Ayan, so nagkaroon tayo ng quick interview. Yeah. Opo. Ayan, so I'm very much honored and sobrang thank you dahil alam kong sabi mo nga, Yasumi means day off po niya, just on Sunday. So, tapos binigay mo sa amin yung time mo. So, maraming salamat from the bottom of our heart. Tsaka karangalan ko rin po, ma'am, na in-invite nyo ko. Kaya, wow. Siyempre, sino ba naman tayo? Tao lang, di ba? Yes. Uy, tao lang din kami. Thank you, thankful din. Yeah, thank you. You're welcome and thank you so much. Ayan, so, ito na yung platform para marinig natin. I'm sure yung mga viewers mo, yung mga lovers and haters mo. Yeah, dami ba? Sobrang hinihintay talaga tong time na to. Dahil kung hindi mo natatanong, Spike, medyo may nag-request sa'yo na i-guest ka namin dito sa Angat Kapwa. Thank you sa nag-request. Thank you. And also the fact that very maingay ang iyong pangalan sa social media these days. Yeah. So, yun siguro yung pinakatanong ng lahat. Bakit nga ba maingay sa social media si Spike Bagito ngayon? Anong meron? Wala, di ko alam, di ko masabi. Sa kababuhan ng bayan? Hindi, siguro sa pulis. Sa pulis? Yun, sa pulis siguro. Okay, bakit ba bakit yan? O nga, parang hindi pa kita kilala before, pero parang pag nag-check ka, nag-scan ka ng reels or ganyan, lumalabas yung mukha mo, kaya talaga, sikat ka na. Actually, ma'am, hindi ko naman ina-expect na gano'n kasi ginagawa ko lang naman kasi minsan, pag ginuhuli ako, mahilig lang talaga ako mag-video, dati pa, noon pa talaga. Dati pa yun? Dati talaga, kasi so you started when? Ang tagal na, ma'am, actually, pag sinerch mo yung Big Men Cruise Spike, ang daming naming mga doon, ang daming naming mga video talaga, andun mga kalokohan namin. Talaga? Sobra, pag sa YouTube, nandun talaga, dati pa talaga. Okay, kasi ngayon lang kita nakita siguro late 2025. Yeah, Nito lang kita nakita. Ayan. Kaya tsaka hindi ko rin alam na yung sa pulis. Nagva-viral kasi ka. nagalit na ako doon. Yung nag-viral talaga yung 2 million na views noon. Oo. Galing kaming Kawa noon. Saan? Kawa. Parang, sa river? Oo. Okay. Ngayon, umuwi ako, nag-train. Siyempre, lasing ako. Wala pa akong tulog noon. Tapos that time, chinik ako, nabigla ako, naglalakad ako, bigla lang akong ginulat. Nung nagulat ako, yun, parang uminit yung ulo ko. Doon talaga namura ko yung pulis na ano. Tapos, bakit daw? Hindi ko nga alam yung kung chinichicks na siya sa'yo. Siguro, hindi ko alam. Tapos, nung pinost ko yun, habang nasa train ako, kasi first time ko lang nakakita, bakit 20,000 na agad? Wala pang... Isang oras siguro. Wala pang 1 hour. Actually, siguro mga 20 minutes pa lang. 20,000 views. Kasi first time ko, ba't ganun lumaki? Very shocked. Sobra. Tapos yung mga 2 hours na, bakit naging 300,000 views? Hala, ganun. Bilis. Bilis. Kaya sabi ko. Tapos yun na, ang naano ko pa nga doon, actually, mas marami pa dapat doon Kaso yung sa comment lang kasi, yung friends ko lang nakalagay doon. Kaya yung... yung friends mo lang yung nababasa mo sa comment section. Bawal mag-comment yung ibang tao. Nirestrict mo siya. Nirestrict talaga. Kaya, tapos yun na, may kumopya na ng video ko, may nag-post na ganun. Kasi yung time yun yung nangyari. I-remix. May yung binaril na hapon sa atin sa Pilipinas noon, na hinold up yata yun. Yun, parang daw yun yung dahilan kaya nagigpit yung mga polis kasi yung hapon pinatay sa Pilipinas na yun, kaya mga Pinoy ngayon pinag-iinitan siguro. Ang layo naman ng Pilipinas. Yun, di ba? Yun nga, yun. Siyempre, bets naman yan. I mean, it's different thing, yeah, right? Different subject na bagay. Marami talagang speculation. So, I think this is actually a very good platform for you to explain yourself, to let them know kung sino ba talaga si Spike Bagito. Kasi from pag sa harapan naman, parang pag tinitingnan kita, parang ano naman siya, very cool guy, very relax lang, siya, chill lang. Actually, mahihain parang talaga. Parang mahihain ka nga, feeling ko. Pero alam ko matagal ka na dito sa Japan, right? Yeah. So parang lang tayo, nagkasunod lang tayo dito.
Mga dugay na sa Japan ba? Dugay. Dugay na sa Japan daw. Tapos, ano muna yung mga naging, mga trabaho mo dito before ngayon, nasa Ano ako, construction ako sa umaga, paggabi, nagpo-part-time ako bilang Yobikomi, yung tawag, tagatawag ng customer sa mga club. Pero dati, unang-unang trabaho ko, dancer talaga ako. Yun, dancer ka talaga. So, ano yung, anong genre? Lahat, variety po. Talaga? Kasi, nung sa Pilipinas, puro lang kami, tamblingan, hip-hop. Pero pag dito ka pala sa Japan, iba na. Kailangan lahat ng genre. Alam mo. Sasawin mo, sexy, jazz, techno. May pa-sexy pa. Lahat. Talagang, kasi, sabi talaga ako naniniwala. Dancer kami sa Pinas, puro lang kami nun eh. Sayawan, hatawan lang eh. Kaya nung pagdating ko rito sa Japan, nung nag-dancer ako rito, ang hirap pag-adjust. Kasi tigas ng katawan ko eh. Nung sexy na, ang tigas talaga, hindi talagang, minsan, pinagsasabihan pa nga ako, dancer ka ba talaga? Sabi ko, bakit? Sabi niya, awkward yung galaw mo eh. Ganun, kaya, ang ginagawa ko, para hindi ako talagang self-study talaga ako. Minsan sa studio kami, tinitingnan ko yung mukha ko sa salamin. Nagpa-practice ka. para magiging bagay. Talagang sariling Pero sa Philippines, meron kang professional training with like dancing? Wala. Creative? Bali, naano ko lang yung kapatid ko kasi siya talaga yung dancer. Okay. Kapatid mo babae? Lalaki? Lalaki din. Kaya doon lang ako na sa kanya. Siyempre, dati sa yung panahon na namin, pag dancer ka, marami daw babae. Siyang gagawin pa rin ako. Parang hindi pa siya sure doon na marami daw babae. Kaya medyo na pagkabataan talaga, marami kang fans. Totoo naman. I think kahit hindi naman dancer, siguro yung mga nasa creatives like sa music, banda. Yeah. Right. Kaya, ang tagal ko naging dancer siguro almost 15 years diretso. Naikot na namin lahat ng Japan actually sa pagiging performer lang namin. Talaga? Nagoya, Shizuoka, lahat. Hindi lang namin napuntahan yung Okinawa siguro tsaka sa Universal Studios Osaka. Pero in the rest napuntahan namin. Napuntahan mo na. So ano siya, hobby mo din? Nahilig ka din talaga sumayaw since you were young? Hindi. Hindi. Actually, hindi. Parang nadala ka lang. Nadala lang ako ng kapatid ko. Ng kapatid ko talaga. Kasi parang dati, sa bahay lagi sila nagpa-practice. Nakikita mo? Nakikita ko, nanonood lang ako. Younger brother? Older? Kuya mo? Tapos, na-adapt ko yun. Sabi ko, salin mo naman ako. Wag, hindi pwede. Kasi parang kasi matigas yung katawan mo nga. binubuli mo lang. Tapos, ngayon, nangyari, sige, nagkulang sila ngayon ng isa. Alam mo ba ito yung sayo na to? Hindi niya alam, pinapractice sila. Habang nagpa-practice sila, nanonood din ako. Ano sayo yun? Alala mo ba? Alam mo yung Princey coming, syempre naman. Nothing very nice ko. Yun. Tapos yung, tagal na nun. I'm gonna crush on you ni, I'm gonna crush on you. Pag kung sinong classmate, tuturo mo daw. Pag sumayaw kami sa school, kung sinong classmate, tuturo mo. So, doon ka nakakuha ng mga chicks, no? Hindi na. Ganun. Tapos nung nag-Japan po ako, siyempre, yung pagda-dancer ko, nadala ko. Kasi, pag waiter ka kasi sa trabaho, parang iba pag may nag-perform ka. Mas ahead kayo pag performer ka. Like banda, di sa waiter yun. Ang dami pala. So, bago ka naging ganito ngayon, ang dami mo din talagang pinagdadaan. Grabe, super. Sa mga previous sobra. work experiences. Yeah, kaya... Sa lahat ng trabaho mo, ano yung pinaka-gusto mong trabaho? Yung madali dancer. Siyempre, sasayaw-sayaw ka lang. Pero kasi magpa-practice ka din, parang nakakapagod din. Pero masaya. Masaya kasi alam mo, yung pagpa-practice dati, meron yung, sa akin, mabilis kasi ako mag-catch up ng sayaw. Mabilis. Kaya, parang wala lang sa akin. Mas gusto ko nga, laging may practice para at least. Mabilis ang pick up mo yung pag-memorize mo. Oo, mabilis talaga. Pero may mga kasama kami ng tagal, alam mo ulit. Kaya, parang sila, nagpa-practice ako, tapos nakagad yung, pag formation na, doon na lang ako papasok. Talaga naman. Ano naman yung parang, cringe ka, parang medyo mahirap for you na trabaho, parang medyo challenging dito sa Japan. Pumasok din ako sa Mitsubishi, yung naglalagay ng mga pyesa. Yun naman, madali lang, kaso conveyor
conveyor po eh. Oh, magalaw. Kailangan para kang robot kung sundan mo yung conveyor. Bawal ka maliit doon kasi yung nakalagay doon na karton, nakaset up na kagad doon. Kaya pag maliit yung, excuse me, yung... Lagay mo? Oo, yung pasunod-sunod doon, may stop na. Ngayon, papagalitan ka ng mga, makasunod mo. Oo. Kalinya mo, di ba? Kalinya mo. Tapos, nag-ano rin ako ng panggibabahay. Yung tawag doon, grabing hirap nun, lalo pag summer. Siyempre, baba kasi mo, alikabok mo. Nagigiba naman. Nagigiba, pumasok din ako. Kompleto lahat. Pumasok din ako sa base, ng tapos pumasok din ako sa container, nag-ano ng mga container. Halos lahat yata ng trabaho, pumasok din ako sa espalto, yung nag-ano sa ayos ng espalto. Lahat, napasukan ko lahat. Nasipag ka din pala talaga. Akala kasi... Sabi nila, di ba, nakikita nila, pero talagang lahat, napasok ko talaga lahat na trabaho dito sa Japan. Right. So I feel like ano ka din, kahit na ganyan, parang chill-chill ka, medyo kala nila loko-loko. Madami ka din talagang mga napagdaan ng mga trabaho. Sobra lahat, oo. Dami ka naging karanasan dyan, good and bad. Nag-ano rin ako sa hotel, bidmaking din ako. Bedmaking sa hotel? Kasi, ang hirap nun Kasi dati, di ba, dancer ako. Ngayon, natatapos kami ng 8 to 9 ng umaga. Tapos 10 diretso na ako niyan, 10 ng sa hotel, bidmaking, hanggang 3. Kasi, pasok pa namin ulit, 1 o'clock pa na madaling araw ulit nun eh. Kaya mahaba pa rin tulog ko, kaya gano'n. I see. Kaya, nasanay na ako sa dalawang trabaho talaga lagi. Pero, pansin mo, no, parang, ako kasi, sa Pilipinas, medyo parang feeling ko relax-relax. Parang isa lang talaga yung trabaho doon. Feeling ko lang nung time natin Pero nung mula din pumunta din ako dito sa Japan, parang wala, nasabi ko na to before sa past interviews ko. Parang lahat tayo dito sa Japan, yung medyo matatagal na, wala tayong isang trabaho. Talagang meron tayong multiple jobs, no? Meron talaga, kasi sa akin, sa ano ko ngayon, sa tingin ko pag isa lang trabaho mo, parang wala eh. Wala kang, hindi ka makakaipon eh. Yeah. Sa dami ng bills, no? Grabe. Kaya, saka sanay na rin ako kasi pagkatapos ng trabaho ko sa umaga, ma'am, ganoon din, hindi rin ako makakatulog. Nakakatulog din ako. 1, 2 ng madaling araw. Kaya, nasanay ka na talagang nagmumove. Oo, yung katawan ko. Isang araw nga lang ako magstay sa bahay, parang mabigat na lang katawan ko eh. Parang ano na eh. Tama. Kaya, yan, mas okay pa sa akin trabaho. So yun, Spike, pag tinignan ka, cool ka, ayos ka lang, relax, chill. Pero parang pag tinignan ko yung mata mo, there's something in you na may sinasabi siya. I just don't know kung ano yung what's inside your heart. Pero yung mga tao na hindi nakakilala sa'yo, sino ba talaga si Spike mo dito? Ako? Ano lang. Anong klaseng tao ba si Spike? Pag nakilala nila ako, ma'am, siguro talaga, halos lahat na nakakilala sa akin, walang masabi. Hindi yung nakikita nila na gano'n. Talagang simple lang. Mabait. Marunong ako makisama. Pag maayos ka, maayos din ako. Pag kaibigan din kita. Tutulungan din kita. Parang, basta lahat nung nakakilala sa akin, ma'am, walang masabing talagang... Masamang tinapay sa'yo. Kasi nadaanan ko na yan, ma'am eh. Actually, lumaki talaga ako sa Pilipinas. Wala yung mother-father ko. Kami lang nung high school ako. Mga kasamahan ko, malos lahat, mga squatter, doon pasama ko, kaya na-adapt ko lahat ng mga... Sorry, but nasaan ang parents mo nung high school ka sa Philippines? Nandito na sa Japan. Nandito sila sa Japan, so hiwalay kayo. Hiwalay kami. Kasi nandito sila nagtatrabaho. Yeah. Saka nung ako, ma'am, hindi ko pala sa'yo, pinanganak ako sa Libya. Libya ako pinanganak. Doon. Kasi yung mother ko talaga, nurse siya eh. Filipino, both ang... Yung papa ko talaga, yung half Japanese talaga. And then yung mama is Filipino. Okay. So, nung ilang taon kang bumalik ng Pilipinas? After sa Libya ka pinanganak? Oo, 1 year, isang taon lang ako doon. Isang taon ka lang. Tapos dinala na ako doon sa Pilipinas. So, lipat ka na dito ng Japan? Nag-ano na sila ng Japan. Tapos ako, doon pa rin pala sa Pilipinas. Napunta lang ako ng Japan siguro mga 13 years old ako yata. High school ka nga, sabi mo, di ba? So, meron ka bang parang, mako-consider mo na pinaka malalang nangyari sa'yo dito sa Japan? Yun. Grabe yun, ma'am, yung nangyari sa akin nung pandemic. Tapos alam mo yung nauso yung sugal, yung online. Yun, first time lang nangyari sa akin, ma'am, na talagang yung ipon ko naubos talaga, dun lang.
Kasi simula nun, wala, ganda ng buhay ko eh. May ipon ako, kahit ano gusto ko, nagagawa ko. Kasi, di ba nga, ang trabaho ko, talagang trabaho ako, ganun. Pero nung simula nung nagsugal yung online, grabe, ubos talaga ipon ko nun. Talaga, back to zero talaga ako. Kasi dati, sa isang taon, thrice talaga ako umuwi ng Pinas. Pag na-stress ako, uwi ako. Ganun. Pero that time nun, ilang years hindi ako nakauwi dahil siyempre, ubos talaga. Simot wala. Grabe lahat ng pinaghirapan mo. Pinaghirapan ko noon that time, lahat, ubos talaga. Hindi naman masabi kahit ano, may milyon talaga, ubos talaga doon. Pero isang araw, hindi naman sa pag-ano, natatalo ako 400,000. Pesos. Oo, isang sugal lang yun Grabe. Tapos doon ko na naano yung mga kaibigan. Ito pala yung mga kaibigan ko na pag hiningan mo ng, uy, pautang naman kasi ganito. Meron na yun yung umiiwas na sa'yo pag wala ka na palang ano. Tapos doon mo rin makikita yung kaibigan na talagang totoo sa'yo na tinulungan ka. Tutulungan ka. Kasi mahirap yun eh. At actually, mahirap yun na hihingi ka ng tulong sa kaibigan mo kasi nga ginamit mo sa ganitong bagay. Yun. Right? Doon ka na gumagawa ng paraan kunyari para sa pamilya mo, para ganito, para makapagsugal ka. Ano sabi sa'yo ng family mo? Yun, doon din kami, nag-away din kami. Pati kasi, actually, may ipon siya, may ipon din ako. Pati ipon niya, nadadamay ko na. May time na pati ipon ng mama ko, matulungan mo ko, ganun. Oo, lahat talaga. Tapos minsan, mag-ano ko niya kasi, hindi naman sa pag-ano, mahal na mahal ako ng mama ko. Ayaw niyang makita niya na may problema ako. Ngayon, dadrama ko lang yung mama ko na talagang hindi ko na kaya. Bakit ano ba? May naano kong tao, kailangan kong bayaran, ganito. Magkano? Kasi yung mama ko, ipon sa bangko Biglang, sabi ko, ganito. O sige na, ito na, last na talaga to. Umayos ka na, ayusin mo na yung buhay mo. Kaya pala, nakita ko kayo, first time kita nakita, kasama mo yung mama mo. Tapos parang sabi ko, ay, ang bait. Hindi ko alam kung ano bang story nila. Bait si Spike sa mama niya. You're very close with your mama. Yeah. Mama, nanay. Mama tawag ko. Kaya kahit anong mangyari, sa bahay pa rin siya. Kasama ko pa rin sa bahay. Yung mga kapatid ko sa iba na, pero sa akin pa rin. Ano yung laging sa'yo sinasabi ng nanay mo pag nagkakamali ka? Yung hindi mo makakalimutan? Sinabi na gusto niya, ayusin ko lang yung buhay ko, ayusin ko yung pamilya ko. Parang, yun yung sinasabi niya na gusto niya, parang bago sa mawala, maging maayos na yung buhay ko. Kaya talagang na-touch talaga ako. Tapos, yung mama ko kasi, ma'am, every Sunday, hindi talaga nawawala sa simbahan. Every Sunday talaga, kahit anong pagod niya. May time, ito lang, kwento ko, napaiyak talaga ako nun, ma'am. Nung siguro last month, nung sinabi niya sa akin na may problema rin ako nung last month, sabi ko, gusto ko magsimba kasi siguro nakakalimot na ako. Ngayon, sabi ko, galing akong trabaho, di ba, katulad kanina. Sabi ko, gisingin mo ako, sabay tayo magsimba. Siguro, nakita ng mama ko, pagod na pagod ako, hindi niya na ako niyaya, nagbihis na siya. Pero hindi niya alam, nung paglabas niya, hindi, magsisimba ako. Sabi ko, kahit late, pupunta ako. Ito ngayon nangyari. Paiyak talaga ako doon, promise, ma'am. Sa loob mismo na simbahan. Ayun, pagpunta ko, nag-start na. Pumupo ako sa likod. Pero hinahanap ko siya kung nasan siya. Hinahanap ko. Ngayon, nakita ko nandun. Alam mo yung panalangin niya talagang seryoso, ma'am. Tapos, nung natapos na ngayon yung simba, di ba? Kala ko lalabas na siya. Hinihintay ko para sasabay ko sa palabas. Nakita ko, pumunta pa siya doon sa santo sa altar. Pagpunta sa altar, humawak doon. Tapos nagdasal pa na parang talaga, doon napaiyak talaga ako doon sa loob ng simbahan. Talagang grabe. Sabi ko, pangako ko sa'yo, habang nandito ako, sabi ko, hindi kita papabayaan, hindi kita, kahit ano mangyari, kahit yung sa akin, kahit mawala, bigay ko lahat sa'yo, basta. Kaya, iba ang pagmamahal kasi ng nanay sa anak. Sobra. Unconditional yan. Kaya, ganyan, umuwi ng Pilipinas, sabi ko, wag ka mag-alala, kahit anong mangyari, sige. Sabi ko, gano'n. Ano ang dasal ni Spike Paguito para sa mama niya? Ano yung dinadasal mo sa gabi? Hindi, ang inano ko sa kanya, gusto ko lang na healthy siya, tumagal pa yung buhay niya, tsaka, actually, ayoko na nga dapat sa pagtrabaho. Sabi ko, gusto ko sa Pinas ka na.
siya, nung umuwi kasi sa Pilipinas, sabi niya, hindi ko kaya nang walang trabaho, nangihina ako. Kaya dito, kahit pa paano, part-time sa mga 3 hours, parang gusto niya gumalaw-galaw. Ngayon, naisip niya naman, sabi niya, gusto ko umuwi muna. Sabi ko, sige ma, try mo ulit doon. Sabi ko, wala nang problema, may business naman doon, ikaw na mag-awak-awak para maano-ano mo, kahit ano mangyari, para maging okay ka rin doon. Ngayon, tatry niya naman 2 months, pero pag hindi, balik na naman siya dito. Parang sanay na yung katawan niya rin sa trabaho. May napanood akong videos mo sa Reels, tinignan ko yung page mo. Meron ka dong mga videos na may emote-emote ka, o kaya may mga, mahilig ka sa yung mga parang quotes, or sa buhay, bakit ganyan. So, parang curious ako, bakit Total, na-open naman tayo, ma'am, about. Parang curious siya, emotional. Oo, kaya mga ganun, ma'am, may ano talaga yun. Kasi hindi lang, may ano talaga yun. Kasi yung asawa ko, ma'am, pari, hindi na kami magkasundo eh. Kaya, sa sobrang tagal na rin siguro namin, although, ilang na kami, ma'am, may lagpas. Since high school kami. Wow. Ako kumuha sa kanya rito. High school, ano kayo? Third year high school. Nagkakilala kami, first year high school ako. Ganun. Kaya siguro sa tagal na rin namin siguro. Yun yung parang... Oo, parang ano na. Bigat sa'yo yung sa puso mo. Yun, kaya yung mga post ko, kala nila, gano'n. Sabi ko nga, bakit gano'n? Minsan masaya, tapos pag... Diba? Ikot-ikot yun. Ano naman, parang may mga emotional, parang may mga hugot-hugot ka doon. Hugot. Kala kasi nila, di ba nga, pagka sa mga tinitingnan yung social media mo, parang, lagi lang itong police, about sa police, nasisita ng police and all. Pero I'm sure, sabi ko nga sa sarili ko, ako kasi naniniwala ko lahat ng tao may mabuting ano. Tama, hindi naman. So, hindi lahat ng tao, hindi porket masama. Masama, yan. Pero may positive thinking ako sa bawat tao. So parang sabi ko, si Spike, I'm sure meron tong at backstory. Nararamdaman mo, no? May backstory siya, bakit ka ganyan? Tama. Tsaka that time, ma'am, lagi sa trabaho ko, mainitin ang ulo ko, sensitive ako, siguro. Sabi ko, ito na yata yung tama ng anxiety talaga na, kasi dati hindi ko pa alam yung mga ganyan-ganyan, sabi ko, konting bagay lang, mainit ang ulo ko. Konting ano lang ng mga hapon sa akin, mainit talaga, dati mainit talaga. So, paano buti hindi ka napapaaway or... Natatakot naman sila sa akin, Jo. Pag nagagalit ka. Nagalit, inulaan ko na. Kahit yung mga amo ko, minsan, talagang... Kasi parang yung image mo kasi talagang parang sabi nga nila, tapos minsan sa bahay ko, sinasabi ko sa sarili ko, bakit ganito ako? Bakit mainit ang ulo ko? Sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng mahabang pasensya na kasi... Tama. Kaya, alam mo, doon ka lang kakapit. Sa lahat talaga. Yun nga. Are you Catholic? Anong religion? Catholic. Catholic Christian. Catholic. Kaya, so, yun lang talaga yung kakapitan mo. Kasi mawawala ang lahat. Pero yung relationship mo with God, yun nga. forever na yan. Kaya, minsan, sinasabi ko kay God, pasensya na, minsan hindi ako nakakasamba, pero nandiyan pa rin ako talaga, naniniwala ako sa iyo. Meron kang point in your life na parang 360 nagbago ka dahil sa anong sitwasyon? Siguro sa naranasan ko na ngayon, kaya nagkakaedad na rin tayo, ma'am. Kaya sa yung mga anak ko malalaki na rin. May mga anak ka. Doon ako nagpo-focus lahat, kaya nagtatrabaho rin ako. Para sa anak ko, gusto ko rin. Tsaka gusto ko siguro mga 3 years, gusto ko na mag-for good muna sa Pilipinas. Mag-business na lang. Kaya ngayon, nag-start ako business na nag-ano ko para pag-uwi ko. Nagre-ready ka na? Oo, meron na. Ba't ayaw mo na dito? Pagod, ma'am. Siyempre, pagod na, di ba? Parang siguro, ngayon sa edad ko, minsan nakakaramdam na rin ng pagod. Lalo na pag taglamig na, parang hirap talaga magising ka ng umaga. Uwi ka ng hapon, pasok ka naman ng gabi, tapos tulog, trabaho. Yung routine talaga. Ang buhay natin dito, puro trabaho. Mabilis. Ang life natin. Yeah. Paano yung mga anak mo? So, dito sila. Kasi yung anak ko ngayon, mag-graduate na eh. Actually, yung panganay mo? Panganay ko. Matalino yun. Nagmana sa akin guys. Hindi, scholar siya dito, ma'am. Oh, wow. Congrats. Talagang, alam mo yung Aoyama School? Yung, yan, Kamata yata yun. Di ba, hindi ka makakapasok doon pag normal na ano ka? Yung scoring mo ata. Yeah, gano'n. Oo. Tsaka siya lang kauna-una ang Pilipino doon sa Odaiba na school, naging presidente ng school campus nila. Kaya lahat ng mga... Very proud, Daddy. Sa akin nakamala yung guys.
knowledge. Kaya yung tuition nila, ma'am, hindi siya ganong malaki. Pero although malaki, mas every 4 months, nagbabayad kami actually, ma'am, mga 60 lapad, 70. Kaya pag hindi ka magtrabaho na talagang talaga. Iisip ko lang, balik tayo dun sa mga videos mo na nagva-viral. I'm sure yung mga anak mo nakikita din nila yun. Ano sinasabi nila sa'yo? Or paano mo in-explain na? Yung anak ko, walang Facebook. Okay, hindi nila alam. Hindi nagpi-Facebook. Mahirap talaga, no? Maraming challenges dito sa buhay. Mahirap. Pero yung nakakainis ngayon, yung sabi mo, lagi kang sinisita, lagi kang inaano. Minsan ako kasi at some point, yung mga ano yun yung yung naging strict yung mga police before. Alam mo yung nag-check sila ng mga residence card. Siya nakakatuwa kasi dapat may data din kayo na nakausap nyo na. Wala ba kayong ganon? And in fact, matalino ko nun. I took a shot, pinicturean ko yung badge ng mga police na nagtatanong sa akin. Kasi this is very traumatic. Kung sa inyo, you think you're just doing your job. Sa amin, like ako, syempre dalaga pa ako nun. Natatakot ako, parang, parang may ginawa ba ako? Gumagamit ba ako? Or ano bang kasalanan ko? But hindi naman nila sasabihin, di ba? They just wanted to see your alien card at that time. So yun, ikaw ganun din yung feeling mo, parang traumatic siya or parang nasanay ka na naiinis ka din na. Talagang maiinis ka kasi that time may papasok ka, minsan naghahabol ka ng train. Pag sinicheck ka, pag hindi ka na nakahabol, late ka na ngayon sa trabaho mo. Although wala naman kaming minus doon, siyempre yung mo ba sa trabaho, ba't late ka na naman, ganito. Kaya minsan, kaya doon Maywa ko din, no? Maywa ko talagang sila. So ngayon hindi ka na okay? Sa ngayon, ma'am, wala. Mula pagpasok ng ngayon. Ng taon. Kaya medyo siguro alam na nila, baka nakikita na rin nila siguro yan Kaya kasi marami nga po nagko-commit doon sa akin na Nung na-interview kita sa Philippine Expo, yung co-teacher ko, sabi niya sa akin, nakita ko in-interview mo yung Filipino na laging nahuhuli ng police. Sabi ko, sino? Kasi madami ka in-interview. Sabi niya yung laging nag-backtrack ako. Yung Spike. Oo, hindi ka din niya kilala, hindi ka din pakita kilala nun. Pero na-interview kita, hindi talaga kita personally kilala. Sabi ko, ba talaga nag-viral talaga si Spike? Diba? So ano na lang yung mo, Spike? So alam ko, nafe-feel ko yung love mo for your mom. Yeah. Ano na lang yung learning mo sa mga karanasan na to sa buhay mo? Ano yung natutunan mo na pwede mong ma-share sa ating mga viewers? Natutunan ko siguro, I'm sure madami yan, pero siguro mention one. Ano ba? Anong klaseng natutunan? Natutunan mo natutunan mo sa buhay, sa mga experiences mo. Kanina sinabi mo na ano ka sa online gambling. Yeah. And kung may mga iba ka pa bang bisyo na nagawa before na nagawa sa buhay mo. Yun lang, ma'am. Advice ko lang sa kanila. Kasi hanggang ngayon, nauuso pa rin yung online yung mga scatter na yan. Kasi dito, ma'am, nung sumikat ako, may nagme-mail sa akin ngayon na site na, sige, i-promote mo to, magkakapera ka sa amin, bibigyan ka ba sa i-promote mo? Alam ko na masama yung kadadatnan, tsaka kawawa lang yung mga tao talaga, yung mga maglalaro. Kaya, kinancel ko. Kaya, ma-advise ko lang, iwasan na yung pagsusugal. Okay na lang siguro, uminom na lang kayo, wag lang sugal kasi pag money involved na, doon talaga masisira talaga, masusura. Lahat ng pinaghirapan mo. I can imagine yung, sabi mo nga hindi lang isa yung trabaho natin dito. Imagine mo lahat ng tinrabaho mo. Mawawala lang, kunyari, isang iglap, 1 month. Grabe. Pero sa akin naman, taon naman yun, taon. Minsan nanalo rin naman kasi ako. Pero, yun nga yung catch doon yung feeling mo na, nanalo naman ako, parang makakabawi. Next time ulit, gagawin. Ganun. So, yung habit, ma-addict ka sa kanya sa... Hanggang kunyari, parating na yung sweldo ko, mangungutang na ako dyan para isuga lang. Tapos pagdating ng sweldo ko, pambayad lang. Tapos back to isang buwan na naman bubunuin kong trabaho nito para... Kaya ganun, iwas na lang sa ganun. So siguro fulfill your promise to your mama. Yeah, sana maging talaga yung mama. Sobra talaga, ma'am. Kasi yung papa ko 2 years ago namatay. Yun yung namatay yung papa ko. Sorry. Kaya hindi naman sa simulang namatay yung papa ko, doon din kami nagka-problema rin. Dami parang may sumpa yata na kaya
Naman, siguro it just so happen na nagdugtong-dugtong lang Nagdugtong-dugtong, yung oo. mga pangyayari sa buhay. Grabe. It's a challenge. Kaya nga, minsan yung mama ko nagsasabi, ba't nawala lang yung papa niya? Parang ba't ganito na yung buhay natin? Kaya, you need to go back Oo, to where kaya- you are. You need to go back Yeah. to the Lord. Kailangan mong mas lalo ka magsimba. Dalhin mo yung family mo. yun nga, no? Yeah. Kaya, pero nandiyan pa rin naman ako sa kay God. Wala, hindi pa rin ako. Kaya kung may nagagawa nga ako masama, sinasabi ko, nag-aalo ko sa kanya, ba't nagawa ko to? Ganito. Tulungan mo ako maging... Bakit mo ba ginagawa? Or nagawa yun? Dahil ba sa stress? Yeah, Dahil ba sa siguro. broken-hearted ka ba? Yeah. Hindi naman broken-hearted, pero or something like that. Siguro anxiety na yung naramdaman ko, yung nangyari sa buhay ko, nangyari ganito. Siguro ganun na, kaya lagi akong mainit. Talagang, ma'am, actually, mainitin ang ulo ko. Sa hiking yung sa 2 years na yun, lagi. Konting bagay lang sa akin, big deal na kagad. Pagsasabihan lang ako, big deal na kagad. Talagang, kaya, pero ngayon, kahit pa paano, nakaka-recover na Medyo ako. okay. Umuwi na. Kasi, kayong mga babae, pag kayo, mabilis lang kayo di ba? Nag-heal yung sugat nyo sa aming mga lalaki. Totoo, matagal, ma'am. Depende siguro sa tao. Pero Depende sa sugat. Gaano kalalim yung pero sugat? pag kami naman na ano na yung sugat, iba, di ba? Kaya, ganun. Parang depressed ka, anxiety, kaya nagagawa yung mga bagay. Minsan, ang lakas ng palpitation ko. May time na ako pumunta ako sa doktor para ko bumili ng pampatulog. Kaya, Totoo. Ang mga tao na napupunta sa bisyo, it's lahat ng family, meron talagang may pinagdadaanan. So, kaya I totally understand your feeling. Kasi sa family namin, of course, we have lahat ng pamilya. Sa aming pamilya, ako talaga. Alam mo, sa research, sa Philippines. Sa ganun Philippines, pala talaga yun. lahat ng isa sa bawat pamilya. May black sheep. Hindi naman black sheep o may... May napupunta sa masamang gawain. Either sa gamot, sa bisyo, sa sugal. Meron siyang kulang sa heart niya. You know, parang, so feeling ko baka doon din ang gagaling yun na nag-start doon, feeling ko lang, hindi ko lang alam na kung ano talaga yung nasa puso. Or baka naman, kulang din siya sa pagmamahal sa mga kapatid niya kasi naghiwalay nga kami dahil yung iba nasa Pinas, yung iba nandito. Baka ganun. So, meron talaga mga 360 degrees. Pero totoo yun yung mama mo. Grabe mo. Kahit ganun yung kapatid ko, nanay yan eh. Mahal kayo ng mga nanay natin. Kahit ano pa mang may nangyari lang nga sa akin, ma'am, sa Pilipinas eh. Doon yun, tama yung sinabi mo, may kulang. Kasi that time, mas mahal ng papa ko yung eldest namin na kapatid. Kaya kahit wala sila, lahat ng allowance namin, doon pinapadaan sa kapatid ko. Nagrebelde talaga ako nung that time nun. Nung siya nag-graduate siya ng high school, kasi 5 years yung agwat namin eh. Nag-graduate siya ng high school, nag-college siya, binila siya ng sasakyan bago ng papa ko. Ngayon, sabi ng papa ko naman, sige ka, pag nag-graduate ka rin, bibilan kita. Doon yung first year, nag-Japan ako. Ngayon, nag-Japan, nag-aral ako rito. Sabi ko, hindi ako masaya rito. Sabi ko, iniinalo ko talaga. Sabi ko, graduating ko muna yung 4th year ko doon sa Pilipinas para magka-kotse rin ako, para magka-ano rin ako. Pabigyan ka ng papa mo. Oo. Ngayon, umuwi ulit ako. Nag-aral ako hanggang 3rd year. Ngayon, third year nun, na-kick out ako sa school namin. Ayaw na ako tanggapin. Ngayon, doon ako tinapon sa school na mga pasaway din. Mga pasaway din. Doon ka lang pwedeng matanggap. Doon ako pwedeng matanggap. Hindi lang ako matanggap doon. Sabi ko, hindi. Kailangan ko pa rin matapos. Kasi yun yung inaano ko sa papa ko talaga. Yun yung pinangahawakan mo na pag natapos ako ng 4th year, malalab ako lalo ni papa, bibigyan ako ng kotse. Ganun. Pero ngayon, siyempre, nagkakaedad na. Ako, focus ko lang talaga. Mama ko, sa mga anak ko, yun na lang talaga. Oo kasi, diba, sabi mo nga, your mom is not getting any younger. Yun na nga. Ilan taon na ba si mami? 70 na, 70. Diba? 70. So, alam mo ba? Nung 70 niya, ma'am, doon pa siya nagano sa, Pamilya Isla, Pamilya. Doon Talaga? 70, sabi nila, yung lifespan natin ngayon is, 70. 80 if you're lucky. So, imagine mo, Spike, you have, wag naman, pero kung aanin mo, we only have like 10 years.
You only have 10 years to enjoy and bumawi sa mama mo. Kaya sobrang ano ko talaga yung mama ko. Talagang, minsan pag pumapasok ko niyan sa Gemba, siya nagluluto ng pagkain ko. Talagang super, kung mabigyan lang talaga ako ng ano talaga. Bumabawi din siguro sa'yo si mama mo sa lahat. Talaga. Din siguro ng mga pinagdaanan mo. Alam mo yun? Alam niya yan, oo. Ilang beses ako nakukulong ako sa Pilipinas. Siya talaga lahat yan. Dito niya pa, ilang beses din ako nakulong. Kaya, umiyak talaga ako doon. Simbahan mo, promise. Grabing, alam mo yung tutulo na lang yung luha mo na hindi mo nararamdaman. Oo, minsan kasi pag nasa church ka. Tapos tumatayo yung mga balahibo mo na parang ang sikip ng dibdib mo. Ba't ganun, ba't mangyari? Sabi ko, ayoko na mangyari sa kanya na nahihirapan siya. Kakaroon siya ng problema. Kaya pinapromise ko, sabi ko, nandiyan ako mag-ano sa'yo. Hindi dapat pinabalik mo na sa kanya. Oo, ayokong may mag-api sa'yo, ayokong may magbigay ng masama para maging ano, di ba? Parang bigyan ka ng problema. Iba no? Pagka yung mama mo na yung nanay mo na yung nakita mo. Nakita, doon ko umiyak. Tapos yun, na-feel niya rin eh. Kaya nakukwento niya sa mga kaibigan niya, nararamdaman ko, naririnig ko eh. Nakita kasi ako ni Makmak na umiyak. Kaya siguro hindi niya matanggap talaga. Parang napil niya rin na, alam niya rin sarili niya, ma'am, na mahal ko talaga siya. Kaya talagang, grabe talaga. Tsaka alam mo, sabi nila, pag ang isang tao daw, mas lalo mong minahal yung magulang mo, you will be more blessed. The abundance, yung positive energy, lalong didikit sa'yo. So, continue doing that to your mother. Mahal ko naman magulang ko dati kahit anong magulang natin. Siyempre, mahal pa rin natin yun. Pero iba na ngayon kasi yung pagmamahal ko na talagang... Tsaka dahil magulang ka na, so mas nararamdaman mo kung paano magmahal ang isang magulang, ang isang parent. Unconditional love talaga. Oo. Ayan, so thank you so much, Spike. Maraming salamat sa ang dami niyang share na mga bagay-bagay. Thank you so much sa time mo at alam kong hindi madali mag-share ng mga life stories, especially mga personal stories, but we appreciate you sharing it to us sa ating Angat Kapwa Pinoy vlog interview. Maraming salamat. Thank you rin, ma'am, sa pag-invite sa akin, sa support niyo po yung Cheese MC Events, ating production. Thank you dahil na-invite po ako dito sa AKAP, although talagang appreciate ko po. Tsaka add nyo na rin, follow nyo na rin po ako sa Facebook, Spike Bagito, guys. Spike Bagito on Facebook. Mayroon ka pa bang ibang mga social media accounts? Wala na, yun na lang. Wala naman. Okay. And then, may mga nag-show ka ba? Or meron ba tayong upcoming shows we can promote if you like? Ay, di, yun lang. Abangan nyo lang ako. Every festival yung balot ko. Ay, oo. Kada festival, Ano matik may balot. pangalan ng balot mo yung? Parak. Grilled balot. Yeah. Abangan nyo lang. Nandyan ako lagi. And then, may lechon ba ulit? Depende. Yung balot niya, Spike Bagito. Maraming salamat ulit. At si Spike Bagito ay officially our Angat Kapwa Pinoy family na. Naakap na siya. Ayan. Thank you kay Ma'am. Salamat po. Thank you very much. So sa mga hindi pa naakap dyan at mga gusto pang maging akap family namin, please do email us at angatkapwapinoy@gmail.com, or you may also send us or DM us on our Facebook account and on YouTube, Angat Kapwa Pinoy. Ayan, and of course, we would like to thank our producer. This video, this Angat Kapwa Pinoy episode 17 is produced by Cheese MC Events, and ako po ay ang event planner ng Cheese MC Events. So kung meron kayong mga parties, ganyan, social events, corporate events, email nyo lang po kami or PM nyo po kami sa Facebook, Cheese MC Events. Yan, baka ikaw ay magpa-party or may magdedebu or may kakasal. Mga kaibigan mo. Kakasal ulit. Kakasal ulit. Sabi mo yan. Ayan. So maraming salamat ulit, Spike. Thank you din po. Salamat po. Mata yoroshiku onegaishimasu sa susunod ulit. Ayan po, maraming salamat. At ako po si Seth Suzuki, your Angat Kapwa Pinoy host. Dito lang yan sa Angat Kapwa Pinoy, episode 17. It's Spike. Thank you. Salamat.